Parang sumpa na talaga kay Lebron itong si Pat Riley after na itayo kasi yung statue mismo nitong si Pat Riley sa labas ng Crypto Arena ng Lakers. Tinambakan sila nitong Boston Celtics ngayon sa mismong home games pa nila. Hindi man lang pinagbigyan nitong Boston itong si Lebron sa araw ng tribute ni Pat Riley na talagang tinaon pa mismo ng NBA na ganapin ang tribute nitong si Riley sa Lakers habang katapat itong rivalry team nila na Boston Celtics dahil ang Lakers at Celtics rivalry na hindi lang isa sa 82 games ngayon. Para sa mga players ng Lakers lalo na kay Lebron, hindi ordinaryong laro o regular season game lang kapag kalaban ang Celtics, lalo na sa national TV ang laro kaya may malaking pressure. Isa pa, nandun si Pat Riley sa courtside ng Lakers habang naglalaro si Lebron, kaya ito yung legend na symbol nga raw ng Lakers pride. Tapos may issue kay Lebron yan, plus yung historical rivalry nila, pinakamatinding rivalry nga raw to sa NBA history kahit noon pa. Kaya sa NBA culture, ang Celtics at Lakers hindi lang talaga sa standings naglalaban, tungkol to sa legacy, history at pride ng franchise. Dito rin kasi mismo sinabi ni Pat Riley ang dahilan kung bakit parang hanggang ngayon talagang masama pa rin yung loob niya dito kay Lebron. Sinabi kasi ni Pat Riley na noon nabuo nila yung Big Three ng Heat mula kay Wade, Chris Bosh at Lebron. Nakita nga araw niya yung potensyal na maging isang dynasty nga araw to na tatagal ng 8 to 10 years dahil 2010 nabuo ni Pat Riley. Si Lebron 25 years old pa lang, kakapasok lang sa prime. Samantalang si Wade nasa elite superstar pa rin at si Bosh ang all-star franchise big man. Sa loob kasi ng 4 na taon mula 2010 hanggang 2014, meron silang 4 na straight sa NBA Finals, 2 NBA Championship mula 2012 at 2013. Ito yung pinakadahilan kung bakit naniniwala si Riley na kung tumagal pangaraw yung Big 3 na to ni Lebron, baka 6 to 8 finals pa o mas marami pang titulo ang nakuha nila. Pero ang problema kasi, umalis si Lebron at bumalik bigla sa Cleveland Cavaliers. Kaya napornada ang plano na to ni Pat Riley. At yan mismo yung dahilan kung bakit hanggang ngayon talagang masama yung loob nitong si Riley kay Lebron. Kaya parang sumpa na rin talaga kay Lebron itong si Pat Riley. Dahil hanggang ngayon, kahit sa mga trade, hindi nagbibigay itong si Pat Riley sa Lakers dahil kay Lebron. Ang Lakers tinalo ng Boston Celtics sa blowout loss. Ito yung controversial game naman sa pagitan ng Lakers at Boston dahil sa goaltending call sa floating shot ni DeAndre Ayton at mga miss call at yung mga foul na hindi nga araw talaga tinatawagan ng referee. Si Redick yung nagrereklamo dyan sa referee dahil pumasok yung kamay nga raw ni Keta sa ilalim ng ring at net na malinaw mismo kasi sa NBA rules bawal hawakan ang rim, net o bola kapag nasa cylinder ang bola. Kaya madalas tong tinatawag na basketball interference o goaltending. Pero sa laro na yan mismo na nangyari, hindi kasi tinawagan ng refs yan. Kaya talagang todo reklamo itong si Redick sa nangyari na yan. Tapos, sarcastic pang sinabi dyan ni Redick na great way to defend floaters yung ginawa ni Kita. Kung legal naman nga raw pala ang pagpasok ng kamay sa rim, pwede pala nga raw yung gawing defensive strategy sa laban pagdating sa mga floater shot. Yan mismo yung sinabi ni Redick. Kaya ang Lakers nakakuha ng 3 technical fouls dahil sa pagrereklamo na yan ni Redick. Dagdag frustration pa yan sa players at coaching staff. Si Luka, Lebron at Reeves lang rin kasi ang may double digits sa game na yan. Si Luka may 25 points, si Lebron may 20 points, si Reeves may 15 points lang. Sa bench at ibang role player nila, sobrang baba ng contribution sa team offense at shooting. Kaya walang sumabay sa flow na ginawa dyan ng Boston mula kila Pritchard at Jaylen Brown. Kaya nga meron silang 48.2% na field goal at 14 3-pointers sa game na yan. Kaya sobrang layo ng naging point differential ng mga yan sa dulo. Sa post interview naman, si Luka amidado na sobrang ganda talaga ng depensang ginawa sa kanila nitong Boston Celtics dahil halos bumagsak ang shooting efficiency nila dyan mula sa 39% sa mismong home court nila na pinakabababa ngayong season. Kaya sinabi ni Luka na kailangan nilang i-improve ang offensive flow at efficiency at sinabi pa niyan na kailangan pa talaga nila na maging physical sa game at inamin rin niya dyan na hindi pa talaga perfect ang chemistry niya kay Lebron at Austin Reeves na mismong kailangan pa talaga nilang trabahuin mula sa mid-season run nila na to.